So today, pag-uusapan natin yung 3 major points na kailangan natin i-consider kapag may pinapagawa tayo na bahay ngayon. Ano-ano ito? Yung 3 bagay na kapag hindi natin inayos ay magkakaroon ng effect. In the long run, tayo lang din ang mahihirapan. So isa-isahin natin sa video na to. Nangunguna talaga yung permit, yung building permit. May mga instances nga na may mga nagpagawa ng bahay na hindi kumuha ng permit, yun nagkaroon ng stoppage. Hindi kumuha ng barangay clearance, tapos walang mga legal documents, tsaka hindi rin kompleto yung land title documents. So kaya nagkakaproblema kapag wala ito. Kaya sa mga nagpapagawa ngayon, kinakailangan talaga natin na kumuha ng building permit para maiwasan natin yung aberya sa trabaho. So pangalawang, kailangan talaga natin i-consider yung magkaroon ka ng detailed contract and specifications. Kasi mahirap yung umasa lang sa verbal, walang kasulatan. Kasi pagdating ng panahon, like may dispute sa ginagawa, like for example, hindi mo nagustuhan or iba yung in-install kesa sa nakalagay sa plano, example, kasi hindi nakaspecify yung ano yung gagamitin na brand or specifications, hindi nakalagay. For example, kumuha ka ng contractor tapos hindi nakadetalye, no? So pagtingin mo sa actual, iba dun sa plano, yung ganun. Mas maganda na yun na nakaspecify talaga lahat ng mga gagamitin na materyales para pagdating sa dulo, like ito turn over na sa'yo, mache-check mo or habang nagpa-progress billing sila, nache-check mo yung mga ginagawa or yung mga works nag-follow talaga sa nilagay nila na specification. Example lang, sa tubig, ang gagamitin nila PPR pero nung sa actual hindi pala PPR ang ginamit, PVC pipe lang pala, mga ganon. Yung dapat naka-indicate talaga yung mga specifications para madali lang din siya i-check sa actual. So kapag meron din talagang contract, naka-specify din dun yung duration ng project, yung timeline, yung realistic, kung wala ba silang delay, ganon. Ano yung magiging penalty kapag late yung contractor tapos tama naman yung payment or bayad, mga ganon, naka-specify dun. Or pwede ding tama or ahead naman yung contractor tapos si client naman ang hindi nagbabayad, ganon. So dapat naka-indicate talaga siya sa kontrata para kahit papano, pag may mga dispute or may mga hindi pagkakaunawaan, at least may basis talaga. Kapag hindi na magkasundo yung dalawang party, at least meron talagang titignan. Kasi dun makikita kung ano talaga yung nakaspecify sa contract. Pati kapag may contract, malalaman din yung payment schedule, kung ano yung milestone, ganun, naka-indicate dun. Tsaka ilang percent yung down payment, magkano kapag nagpa-progress billing, ilang percentage or milestone. Example, sa napag-usapan, kapag naka 25, 50, 75, tas 100%, tas maglalagay ng retention, so maigi talaga na naka-specify or may kontrata talaga. Kasi sa dulo, mahihirapan din kapag walang naka-specify, walang basis, kumbaga. So kapag may contract and specifications, yung kliyente naman, makikita niya talaga kung nasunod ba talaga yung naka-specify. So pwede siyang mag-enforce ng standard later. Kapag may mga nakita siya na nakalagay doon, granite daw ang gagamitin na tiles, tapos yun pala, ceramic lang yung nilagay. Example lang yan ha. Yung kahit papano, hindi ka mahihirapan kapag nakita mo sa actual na hindi pala ito yung ginawa nila. Tapos yung sa plano or sa presentation nila, ito, ganito kaganda. Tapos sa actual naman pala, ito lang. Mga ganon. So, maigi talaga na may kasulatan or contract and specification. So, yan yung isa sa kailangan mo talaga bantayan para iwas talaga yung loko or maiwasan talaga yung kalokohan. So, pangatlo is that kailangan talaga mag-hire ng professional. So, aside sa kumuha ka ng professional para sa pag-design ng bahay mo, maigi talaga na meron ka din talagang professional na yun yung inaasahan mo para sa pag-supervise ng project sa part mo. Yung maliban sa contractor, meron ka din sa side mo na mag-i-inspect para sa'yo sa quality control, lalo na sa mga part na critical na binabantayan, like example, sa pinaka-structure or sa buhos, mga ganon. Syempre, may mag-check sa'yo if nasunod talaga yung specification na nakalagay sa contract. Aside sa may nag-check sa'yo sa quality ng trabaho, meron ding nag-check sa progress ng trabaho. Kung ang billing ba ni contractor ay tama ba talaga yung percentage na kino-collect niya, magka-quantify kung talaga bang yun
yun yung nasa billing nila versus talaga sa actual accomplishment. At least may kasama ka, hindi lang ikaw, lalo na kung wala kang background. At syempre, para iwas din maloko at magkaroon ng overpayment. Kaya maganda na meron ka talagang kinukuha na professional para sa iyong side. So yung professional din na kukunin mo is that siya yung titingin kung compliance pa sa approved plans, nasunod ba talaga or may mga binago. So siya din yung mag-verify kung talagang merong mga overruns or variation order, kasi may mga times talaga na hindi maiwasan na may variation order. So siya din ang mag-check kung talagang meron talaga or kasalanan pala ng contractor tapos isisingil sa kliyente. So at least merong magbabantay para sa'yo. So yung tatlong bagay na yun ay interconnected talaga sa isa't isa. Kapag binaliwala mo yung isa doon, nagkakaproblema. Kaya kailangan talaga ng proper planning, ng documentation, at active involvement throughout sa project. Interconnected talaga yung tatlo. Kung wala kang kinuha na professional kasi, syempre, paano mo i-comply yung sa permit? Kailangan doon ng complete set of plans, di ba? Interconnected talaga sila. Hindi ka makakapagawa kapag wala yung isa. So, kapag wala ka din yung budget, di ba? Given na kasi to na setup na may budget ka na. So, yung tatlong major points na pinag-usapan natin ngayon, kadalasan kasi yan yung ini-skip. Hindi na kumukuha ng permit, tapos nagpagawa na lang ng bahay na walang plano. Pero, akala mo na makakatipid, yun pala, magkakaroon pa ng penalty. Tapos, minsan pa, tibag dito, tibag dyan. Kasi may pagbabago, nag-change yung mind. Kasi nga, walang sinusunod na plano. Kaya, maganda talaga na sundin or i-consider mo talaga yung tatlong major points na yon. So, yun lang muna for today, and maulan na araw sa inyong lahat, and see you again sa aking susunod na video. Bye!